Hello. I'm getting ready para mag-gym. Kakatapos lang natin mag-work. Grabe talaga. Sumakit ang likod ng bading. Nakaganyan lang ako kanina. Sakit sa likod. It's okay. I'm using ang paubos na Skintific na talaga namang feeling ko naka-affiliate dito yung ate ko kasi lahat ng taong nakapaligid sa kanya napabili niya na ng Skintific. Siguro pag nagkita kayo ng ate ko, yun yung sasabihin niya sa inyo, mag-Skintific ka. Na blue. Mag-gym lang tayo kasi yun naman tayo nakapag-gym kaninang umaga. Magagahol kasi yung time ko. Dapat kasi, kung mag-gym ako ng morning, dapat 5 a.m. pa lang gising na ako. Kasi medyo mabagal ako sa umaga. Gusto ko yung nagkakape, yung kung anik-anik yung ginagawa. May work ako, so hindi siya pwede. Bawal siya. Asa na yung aking pang spray? Nabili ko to sa TikTok. Greenika foot spray. Ganda siya. Fairness. It helps my pawisin na paa. Diyan. Tapos, ay, hindi to. Okay, whatever. Magsa-sunscreen pa rin tayo. Cause why not? Baka may sun pa sa labas. Pero ano na eh. 6:30 na eh. Meron pa ba? Parang meron pa. Yan naman ah. Napansin ko, parang hindi pala ako gentle sa mukha ko, no? Pansin nyo ba yun? Sorry. Pasensya. Na para bang laging may laban na. Charot. Lagi nagmamadali eh. Ngayon na lang ako nagdahan-dahan. Lagi ako nagmamadali palagi. Ay, yun. Reflection or something. Okay. Parang deserve ko ng mga sports bra, no? What if bumili ako? Sige. Pag-iisipan natin yan na maigi. Tsaka yung mga pang-workout na shorts. Kasi yung mga shorts ko dito ay mostly pang run. Naliligo ako talaga bago mag-gym. Kasi parang ang lagkit kaya sa feeling kapag hindi ka nag-ano. Okay na yan. Anong magre-reklamo dyan sa buhok natin dyan sa likod. Ikulot ko pa. Tapos, magpabango tayo. Ginagamit ko yung mga pabango na masasayang. Bigay ito ni ate. Kasi di ko masyadong bet yung amoy. Sorry te. Alam mo naman yung gusto ko eh, yung green tea. What if sabihin mo sa asawa mo, sipagan niya pa mag-work para ma-spoil niyo pa ako? Charot lang. Eme! Okay, we done. Let's go. Mag-walk lang tayo papunta sa gym ngayon kasi traffic na yung pa-U-turn tapos medyo puno yung parking doon. So, malapit lang naman siya. Ako mag-workout pero hindi ko alam kung tama yung ginawa ko. So, puno yung treadmill kaya ang cardio ko ay basketball na lang ako. Hindi rin ako magaling pero I'm trying. Usually, ito talaga yung ginagawa ko kasi madalas puno ang treadmill. Ayan. Kita niyo yun? Shit yun. Siyempre, tsamba lang yun. Tsamba ulit yun. Tsamba ulit yun. Wait lang. Ang ating sintas. Hindi ko alam ba't tumaas yung pa ko doon. But uy! Tsamba. Points.
Bam! Hey. Ganon. Okay. Think we good. Susunduin pa natin si ate at ang mga kids. Let's go. Dito tayo ngayon sa Walter. Hinahanap natin ang nawawala kong ate. Saan na kaya siya? Sobrang ganda nitong headphones na to. Kasi naririnig ko pa rin ang mga tao sa paligid. Tapos ang ganda ng music. At the same time, pag may tumawag sa akin, maririnig ko. Sabay-sabay. So, mapapaliw ang bading. Saan kaya sila? Ay, nakita ko na ang baby ko! Baby ko yan! Tita! Ito. Nag-vlog si tita. Ulit ako, akala Ay. ko ang sino. Ito yung ate. Where's Tito Kayron? Andyan! Sabi mo, hi Tito Kayron. Hi, Tita Karon! Hi guys, so nandito na kami sa bahay. Iyahatid ko si ate kasi single independent mama siya of 3 kapag nasa ibang bansa ang kanyang asawa. Nasa work. So kasama ko lahat. Say hi guys. Hi! Pati si mama kasama. Ito ang Lamlam at ang ate. Let's go. Good morning. So nag-edit ako ng vlog. Tapos napanood ko yung nagbabasketball ako. Lahat ng pinakita ko sa inyo yung shoot lang. Siyempre ayokong magkaroon kayo ng chance para i-judge ako. Pero may mga mintis naman dun. Recently ito yung favorite kong coffee. Ganito siya. Tapos alayan mo lang sa water. Tapos ipipress mo lang siya for 3 minutes with a spoon. Today's agenda is mag-work. Tapos, gusto kong gumawa ng program sa gym kasi hindi ako masyadong marunong. Pero, siguro pag natutunan ko siya kung paano siya gawin, like, kaya ko na siyang i-continue. Kasi may one time, meron akong ginawang exercise. Although very helpful naman yung mga tao sa gym. Tinuturuan ka naman nila pag nakita nila, ay, parang hindi marunong to. Parang konti yung talino nitong batang to. Tuturuan ka nila ng tamang form. Pero, may mga times kasi na, alam mo yun, kahit ituro siya sa'yo, parang may mali sa form mo. So, ang sakit ng likod ko nung naharaan, grabe. Pero yun, yung mga times naman na may mga tinuturo sa akin sa gym. Tapos, alam ko yung ano, yung tamang muscle yung sumasakit. Hindi yung, basta, hindi ko siya ma-explain kasi hindi naman ako magaling. Meron akong app na ginagamit, pero I don't think okay siya. Kaya hindi ko siya share sa inyo. Although for Caldef, okay siya. So yun, feeling ko lately talaga parang bloated ako. Parang malaki ako tignan. Pero but today, ewan, di ko alam. Baka sa hormones. Di ko sure. Alam niyo yun, girls, parang may mga times na pangit ka sa sarili mo kahit anong ayos mo. Parang same makeup, same ayos ng muka, same ng suot. Pero iba yung feeling, no? Parang kahit anong gawin mo, parang ang pangit mo. Tapos, may mga times na na-overdo mo na yung makeup mo just because hindi pa enough. Tapos pagtingin mo sa sarili mo, ay, espasol. Si Bading, espasol talaga. But, yeah, we just need to remind ourselves that we are beautiful. We are all beautiful. Kaya nakakatuwa yung mga lalaking ang taas ng emotional intelligence. Yung naiintindihan nila and tinatry nilang mag-research about girls kung ano ba yung pinagdadaanan namin every month. Mga lalaking sasabihin lang sa'yo, ay, oh, may langaw. May lalangaw, ang bading. Ang bilis ma-distract, no? So, may mga boys kasi na, alam mo yun, sasabihin lang sa'yo, ano ba yan? Ang arte-arte mo naman. Inarte ka na naman. Pero may mga tao kasing, ang taas ng emotional intelligence. And girls, please, 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 huwag na nating panaluhin yung mga lalaking katulad niyan. Pag alam natin konti yung talino ng lalaki, wag na nating ipilit, wag na mag-fantasize ng mga kung ano-ano, ha? Hayaan mo na. Can we all agree na dapat ang manalo sa 2026 ay yung mga lalaking with good intention lang?
Huwag na nating hayaang manalo yung mga lalaki nagbibigay sa'yo ng mixed signals. Tsaka alam nyo guys, kunyari sabihin ng lalaki sa inyo na hindi pa siya ready. Pero ikaw, pinilit mo ng pinilit ng pinilit. Maniwala ka naman na hindi pa siya ready. 'Di ba? Hindi pa siya ready. Hindi pa siya ready mag-commit. Hindi pa siya ready sa relationship. Hindi pa siya ready magseryoso. He's fixing himself. Hayaan mo siya. Leave him alone. Kasi walang kahit sinong babae ang makakapag-ready sa kanya. Dapat sarili niya yun. Masasaktan ka lang kasi, te. 'Di ba? Sinabi nang hindi ready, pinilit mo pa. Nakakalungkot lang yung mga girls na sinabihan ng lalaki na ready siya. Pero hindi naman pala talaga. Kasi alam mo yun, nakita na, oh, okay to ah. Okay itong girl na to ah. So, kahit hindi pa ako ready, I will pretend na ready ako. I will pretend na sobrang gusto ko siya. I will pretend na she's my dream girl. Kasi I just like her around. That's it. For convenience, hindi ko alam. Or baka gusto niya lang yung personality mo. Pero hindi pa kasi siya ready. Hirap din niyang i-figure out. Kasi may mga guys talaga na at first, they will show you na sobrang gusto ka nila. Tapos pag nakuha ka na nila, boom. Boom. Biglang kukunin niya na konti-konti yung effort na binibigay niya sa'yo. Yung mga things na kailangan maging mas matalino tayo, girls. Pero kung trip mo naman masaktan, nasa era ka pa ng buhay mo na nag-e-explore ka pa lang, okay lang, pero wag kang mag-commit. Wag mo siyang gawing mundo. Kasi pag ginawa mo siyang mundo, dun nag-start mag-circle yung utak mo sa kanya lang. Dapat meron kang sariling buhay, meron kang ginagawa. Parang extra na lang kung may dadating sa'yo. Pero dapat ikaw mismo buo ka na. Tapos alam niyo yun, minsan, alam naman natin na mali. Alam nating masasaktan tayo. Yung parang pag nasa situation ka na ganun, ay, iiyak ako dito. Iiyak ako dito, pero ilalaban mo pa. Hindi ko kayo i-judge. Kasi I've been there. I've been there. Okay lang. Pero, masakit ha. Tibayan ang loob sa mga pinapasok sa buhay. Pero sana matutunan niyo yung mag-set ka ng boundary sa sarili mo na, hindi, ito. Pag ito hindi ginagawa for me, kapag ito, ganito yung ginagawa sa akin, aalis ako. Ma-master sana natin yun, girls. Para konti lang yung nasasaktan. Wag tayo sabay-sabay. Per group lang. Kunyari, group A lang yung masasaktan ngayon. Para yung group B, sila yung taga-comfort. O, yung mga group C, sila yung mayayabang. Nasa healthy relationship na yung mga yan. Tapos yung group D, sila naman yung mga kinasal na, tas pwede na kayong sampalin na, tama na. Nagiging ka na, nagiging tanga ka na talaga. Kidding aside, sila yung mga taong pwede mong lapitan. Tanungin, paano kayo nag-end up sa ganyang klaseng tao? Paano kayo nag-end up sa isang tao na tinatrato ko talaga kayo ng tama? So siguro red flags in early stage ng dating, yung inconsistency. Mafe-feel mo naman yun kung nagpa-perform lang yung guy. Kasi may mga lalaki kasing magaling mag-perform. Yung magaling siya mag-act ng role na eto siya, na he's a walking green flag. Pero watermelon pala. Pagbukas mo, bugs, red pala sa loob. Hindi mo kailangang madaliin yung process, hindi. Tapos isa pa na na-realize ko, if it gives you butterflies, yung talagang di ka na makahinga. Yung talagang para ka nang mababaliw, mauulol. Wait lang. Mag-wait ka lang. Kasi baka hindi yan. Sa girls to hindi ba dapat nafe-feel natin yung kalmado, yung safe ka, ganun. Kasi feeling ko yun yung kinikrave ng mga girls. Yung feeling nila safe sila, yung feeling nila napoprotect sila, at peace yung utak. So, ano pa ba yung mga red flags sa dating sa early stage? Siguro yung nag-overpromise. Ang dami nang sinabi sa'yo. Pero pag tiningnan mo yung life niya ngayon, ay wait lang, parang hindi naman aligned yung mga pinagsasabi mo, yung mga promise mo sa ginagawa mo ngayon. Tapos yung self-centered, na-experience nyo na ba yung date na hindi ka masyadong nagsalita? Kasi parang, oh sige, ikaw na. Bida. O go, sige. May mga things na hindi mo naman kailangang marinig nung date na yun, pero narinig mo na. Isa yun. Red flag. Pero ang red flag kasi, it's a warning. Hindi naman siya, pag sinabing, ito yung red flag niya, na hopeless na yun. Parang it's a warning for you saying na, wait lang, you have to observe that part of him.
Hindi naman sinabing, ayan na siya. Kasi te, merong character development naman, ha? Pero depende sa tao. Maging matalino tayo. Kung gusto nyo ng mas in-depth na usapan, sabihan nyo ako para makagawa ako ng topic na pag-uusapan natin about it. Ano pa ba yung mga red flags sa dating? Oh, yung nag-promise siya tas hindi niya naman tinutuloy. For example, sabihin niya sa'yo, okay, let's meet sa Saturday, ganyan. Tapos Saturday na, gising mo ng umaga, oh, sorry, cancel na lang pala kasi kailangan naming umalis ng boys. Yun, parang walang respect sa time. And those people na ime-message ka nila very last minute na makipagkita sa'yo. Especially kung kadate mo. Huwag kang papayag na 12 midnight magbe-message sa'yo na, uy, sama ka sa amin sa ganito. 'Di ba? Parang mali naman yun. You have to respect yourself para irespeto ka rin ng iba. So, pag sinabihan ka ng ganun, mag-reply ka na lang politely na, sorry, you can't make it kasi short notice. Hindi yung pag nag-message sa'yo ng 12 midnight, nagmamadali ka na magbihis at magkulot, 'di ba? Mali. Respect sa sarili. Okay? Kasi hindi mo yan pwede hingiin sa iba. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya, uy, irespeto mo naman ako. Hindi. Kasi makikita nila yun sa'yo. Do you respect yourself? Kapag umalis ka ba, kapag nag-message siya sa'yo ng 12 midnight at ikaw nagmamadali ka na mag-drive papunta sa kanya, nirespeto mo ba yung sarili mo nun? Okay, yun lang for today's vlog. Mag-work na ako. Bye! See you on my next one.